We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Puwersa militar asin rebeldeng grupo nagka-enkwentro sa San Fernando, Camarines Sur. Medical marijuana bill pasado na sa third and final reading kan Kamara. Asin pagtubod kan mga nagenyo tampok sa art exhibit sa Naga City. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan. Mahatod nin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dolovieres. Pigtutubudang miyembro kan rebeldeng grupo gadan sa enkwentro sa San Fernando, Camarines Sur. Klase sa pirang eskwelahan sa lugar, pigsuspindir huli kan insidente. Ani ba pang detalye aramon sa report ni Chris Novelo. Sunod-sunod na putok ang nagbulabog sa mga residente kan Barangay Bukal, San Fernando, Camarines Sur pasado alas 6 kasubagong aga. Nagkaengkwentro kaya ang tropa kan militar asin pigtutubod ang mga miyembro kan rebeldeng grupo. Ang residenteng si Josie de niya tunay na pangaran na patalagan nga ning apo doon ang sa mga aki na nangangarigos kan mga oras na ito. Kanya-kanya na pong daralaganan. Si iba po may mga sabon pa po nga ni, nagkakararigos po nga ni. Iyo po tahirip na po kami di sa harong. Grabe po talaga si Arak-asak po. Tapos may mga bomba po na nagsasarabog. Akala mi po talaga haraniyo na lang po talaga di sa muya. Katakod kainin nagsuspindi ng klase ang mga eskwelahan sa mga barangay kan Tagpukol, Bokal, Marangi, Dakulang Tubig asin Pipian. Susog sa 9th Infantry Division Philippine Army, poko mas o menos 20 rebelde ang nakabakbakan kan pinagsarong pwersa kan mga otoridad. Nagpapadagwas pa ang clearing sa encounter site kung sain sarong pigtutubod ang miyembro kan rebeldeng grupo ang killed in action. Accordingly, may mga armado o di kilalang armado doon na nagkakantak ng extortion activity doon sa kanilang lugar. Kaya ang ating kapulisan at kasundaluhan ay nagbuo ng pinag-isang pwersa para magtagawa ng operation. Pigihiling man kan otoridad na may plano magkondusir ng opensiba kontra sa tropa kan gobyerno ang mga rebeldeng grupo sa lugar. Sangun yan nagkondusir ng hot pursuit operation asin checkpoint ang mga otoridad nganing masusug ang mga nagdulag na rebelde. Kay panan si Javel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Pigtutulod na medical marijuana bill aprobado na kan Kamara. Uya ang report ni Jessica Kalinog. Happy to report with 177 members voting in the affirmative, 9 in the negative, and 9 abstentions. House Bill number 10439, an act providing the right of access to medical cannabis, establishing the Medical Cannabis Office and providing funds, therefore, is hereby approved on third and final reading. You heard it right. Aprobado na sa Kamara ang Medical Marijuana Bill na nagtutugot kan paggamit nin cannabis o marijuana como pambulong sa nagkapiranghelang. Apat na kongres naman subuot ang nagpurbar na magpasar kaini. Alagad ngunyan sana na realisar. An apelakan kongreso ngunyan, ipasar naman ini kan Senado asin aprobahan kan Presidente na opisyal ng magin lay. Alagad ay kumbinsido digdi ang pirang mga Bicolano. Kung sakaling itugutan ta po kaya iyan, si iba pong mga nagagamit po kaya, magiging na po ya, aware yan sinda kayan. Sige na po sinda kayang, open naman palang kita, manakita problema. Ang pagtaong doon man kan PIDEA Camarines Sur, kung babasehan ang Republic Act 9165, nagtitinir sa listahan kan mga dangerous drugs sa Pilipinas, ang cannabis sativa o marijuana. Ang posesyon asin paggamit kaini, nagtitinir na iligal. Kung magin layman ang medical marijuana bill,
Kaipuhan ang striktong monitoring, kabali na ang mga plantasyon. Paano ba for every stem, every seeds na i-account? Kasi there should be an accounting for it. Just like other regulated drugs na dapat yung doctor, they have a special license. We call it S2 license for them to disperse yung mga ibang drugs na regulated siya. Sa ngunyan, hahalato na sa namandaan magiging development sa propwestong ley para sa medical marijuana, asin ang magiging implementing rules and regulations para digdi. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nasa 160 na mga kaakian sa Milaor, Camarines Sur naging benepisyaryo kan vision screening kan grupo nin mga optometrist. Kumun na kondisyon sa mata, siring kan nearsightedness, astigmatism, asin iba pa, papaano daw nakukua. Aramunta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Kate, susog sa sarong eksperto may mga problema o kondisyon subot sa mataan, hereditary o namamana. Mantang may piraman subot sa mga ini ang natitrigger kan sobrang paggamit nin gadget. Bago magpasiring sa iyang trabaho, inibahan nga una ni Emerlina Tero an sa iyang grade 3 na makuapo na si Gianna sa Milaor Central School. Obheto ka ini na mapahiling sa espesyalista ang kondisyon kan matakan sa iyang makuapo na malabo na ang pagmaan asin nakakaapekto sa pagklase ka ini. Pag malayo po sa blackboard, talagang lumalapit po siya para makita niya. Ang kondisyon kan makuapo ni Emerlina, posibleng nearsightedness subuot na sa komon na problema sa mata na dapat amay na maipakonsulta sa eksperto. Kaya nakulaan pasalamat kaini sa kinondosir na libreng vision screening kan Integrated Philippine Association of Optometrists sa nasambitan ng eskwelahan. Sigon kay Dr. Bergita Rosari, apwera sa nearsightedness o myopia, kumon man ang astigmatism, hyperopia na pag napabayaan, posible subuot na maglala na pwedeng ikabuta. Itong mga bata, dito kami mag-uumpisa dahil minsan ang blyopic na, ang isa lang na mata ang malinaw, ang isa malabo. Para ma-prevent natin yung blindness, para hindi tumas ang grado. Worst case. Parte kan visual screening ang pagsukol kan pagmaan kan mga kaakian gamit ng Snellen chart asin prototype glasses. Makalis ang visual screening saka marekomendaan mga espesyalista kung papasuluton inining antipara. Kate, ngunya na bulan ng Agosto pig-obserbar man ang sight-saving month na may katuyuhan na mas pagmapakusog asin mapahewas ang awareness kan publiko sa tamang pangataman kan sa tuyang mga mata. Kate? Jos Mabalos, Chris. Mga kapuso, dawa mayo pa ni nahihiling naraot kan panahon sa ngunyan, nagbalik liwat ang duros habagat sa pirang parte kan nasyon. Sigun sa Pag-asa, kadaklan sa mga apektadong lugar, ang nasa Visayas asin Mindanao, alagad posible man ang uran sa Luzon. Sa datos kan Metro Weather, may mga pag-uuran man sa Bicol Region, arog kan Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, asin Masbate. Pwede man na makamati nin uran sa natatadang parte kan nasyon. Buwan ng wika, pigpunan kan sarong grupo kan mga paratukdo sa sarong seminar training. Ang detalye sa report ni Jessica Kalinog. Sa pagpuon kan buwan ng wika, nagkapirang mga paratukdo sa asignaturang Filipino. Gikan sa man iba-ibang eskwelahan asin universidad sa nasyon ang nagtiripon. Ang saindang pig-atendiran sarong seminar training na nakasentro sa intelektualisadong Filipino sa disiplina ng masinop na pagsulat, pagsasalin, kritisismo at artificial intelligence o AI. Sapagkat ang AI ay hindi lang dapat nasa wikang Ingles. So sapagkat kairalan lang ngayon at kalakaran ang AI, so dapat sa Filipino natatalakay rin ito. Iniman subuot ang nag-interes kay Dr. Mildred Galvez. Kaya hali sa Davao City, pigmaot niyang magdayo sa aktibidad kan samahan ng mga guro sa intelektualisasyon ng Filipino, digdi sa Naga City. Umentro itong AI. So paano ba siya magagamit lalong-lalo na sa research, pananaliksik,
So, lalo na sa pagsusulat, ano ba talaga yung kahalagahan? All the way from Catbalogan City, Samarman si Celeste. Sa tabang kan makukuha ang impormasyon sa aktibidad, laom niyang maenkaminaran sa iyang mga estudyante na urog pang tawan importansya an asignatura asin wikang Filipino. Ito ang nagbibigay ng pagkakakilanlan sa mga Filipino. Kung hindi nagagamitin ng mga makabagong estudyante, parang wala ng Filipino nagagamit nito at unti-unti na itong mabubura. Hasta sa Agosto 4 pa ang aktibidad na inikan sa GIF. Igwaman digding nagpapartisipar sa paagikan online. Anhurot kan organisasyon ang mga matitipo na kaaraman digdi magamit man lugod sa pagtukdo kan mga partisipante. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pabor ka po sir na gamiton pambulong ang marijuana? Depende po ma'am. Depende sa paggamit kasi niyan. Dahil ang marijuana talaga may kabulungan yan. Sa kulog nintula, kabulungan. Ay para sa kuya ma'am, kung talaga nakakabulong, pwede. Pero kung paggamiton man sa nakang ibang tao sa ibang sala ma'am. Ay para sa kuya, dahil. Baka alam mo man ng mga Pilipino, makukuhan lang yan, maabuso. Pabor ka po ba na gamiton pambulong ang marijuana? Ay, di ko aram, dahil po. Ano po? Dahil ko din aram kung ano mga epekto kaya, siguro dahil man magayon yan. Kasi nga, ginagamit sa drugs. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Korean asin US Naval Ship nagdaong sa Albay tanganing magpartisipar sa 2 semanang Pacific Partnership Mission sa Legazpi City. Ang detalye sa report ni Rosie Nieva. Nagdaong sa Tabaco City Port ang South Korean Naval Ship lunad ang labisang gatos ng mga crew. Ang amphibian ship na ini ang nagbiyahe nin haros 5 aldaw gikan sa South Korea para magpartisipar sa 2 semanang Pacific Partnership Mission sa siyudad ni Legazpi. Kadaklan sa mga personahe na kabali sa Korean ship and medical staff, engineering personnel as in civilian experts na mapartisipar sa Indo-Pacific Humanitarian Exercise sa nasambitan ng siyudad. 앞서 말씀드린 대로 우리 대한민국은 필리핀에 우호적인 마음을 늘 가지고 있었고 이번 훈련 준비를 통해서 다시 한번 그 마음을 되새길 수 있었습니다. Antes mag-abot ang Korean Navy, enot nang nagdaong sa Legazpi City Port ang US Naval Ship. Lunod ang nasa 200 na mga personahe na kinababalehan kan military and medical team gikan sa Australia, UK as in USA. Sigon sa Humanitarian Assistance and Disaster Relief Coordinator for the Philippines, bukas indang tabangan as in iherasan sa indang kaaraman sa mga Bicolano pag-abot sa urban search and rescue. We're hoping to increase their capacity for urban search and rescue by 30%. So we've been working with the City Disaster Risk Reduction Management Office to do that through actual urban search and rescue training. Agosto 1 kan formal na nagpuon ang Pacific Partnership asin madurar ini hasta sa Agosto 14. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. PUV Modernization Program hurot na suspenderon kan Senado, huli tadai sumuot ini pinagplanuhan asin hinidali ang implementasyon. Ang mga jeepney driver sa Kanaaman Camarines Sur hagad na dagos ng halion ang programa. Tutukad sa report ni Jessica Kalinog. Day pinag-isipan nin marhay, day napag-adalan asin napagplanuhan nin pakaray, asin garupig hidali. Iyan ang pagtubod ni Senator Raffy Tulfo sa pagpapautob niya na PUV Modernization Program. Kaya makalihisan ginibong public hearing kan Committee on Public Services sa Senado kan Hulyo 24. Pigtutulod ka ining suspendero na muna ang implementasyon kan programa. Kung kaya po ito, dapat day na tayo yung nangalaka. Day na abo nga niyang kadto. Kaya lang pagparipirit. Siguro, kayan mangyaring araw kayan ta. Baka talaga dahil man napaabot sa gabos na na ang araw kaning modernization. Garuda nga ni ang mga driver asin operator sa naharani sa central office kan mga ahensya kan gobyerno ana ko konsulta dapit sa programang ini. Kaya para kijani kan Kanaaman Camarines Sur, i-abolish o dagos na sa nalugod na halion ang PUV modernization. Ngunyan po kaya ang konsultasyon kaya dahil gaya nagkakakomunikasyon kaya
Mayangay kami pagkaaram sa mga aruke na programa. Sigun sa iba pang jeepney driver sa Banwaan, may uman kuta nin problema ang pigtutulod na modernisasyon. Basta daiman sinda mapabayaan. Susuportahan namin kung susuportahan din kami. Paano kung di kami susuportahan? Iyan ang saro sa mga piglatag na problema kan pirang transport groups sa ibang rehiyon. Kaya makakamaray daa na ipundumo na ang implementasyon kan PUV Modernization Program. Asin gamiton ang panahon na ini, nganing urog pang mapag-adalan ang mas epektibong pagpapautob kaini. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, igwanin piglalaomang rollback sa presyo kan pirang produktong petrolyo sa masunod na semana. Sigun sa Oil Industry Management Bureau kan Department of Energy, basado sa 4-day trading posibleng magbaba nin 20 centavos hasta 40 centavos per liter ang diesel. Nasa 30 centavos hasta 35 centavos per liter naman ang pwedeng ibaba sa presyo kan kerosene. Mantang posibleng mayong paghiro sa presyo kan gasolina o kung igwaman, pwedeng mabawasan ng 20 centavos per liter. Ang nasambitan ng paghiro sa mga presyo, epekto kan pagbaba kan demand sa China, asin plano kan OPEC Plus countries na dagdag sa supply sa world market. Sir, pabor ka na gamito na bulong ang marijuana? Dire. Ano dire? Makakasiran sa mo, pati sa pamilya mo. Hindi po. Di ba na natin yung drugs yun na marijuana? Ang masama sa health ng mga tao. Ma'am, pabor ka bang gamiting gamot ang marijuana? Actually, may iba talaga na ginagawa siya sa medicine sa ibang bansa. Pwede naman, pero dapat hindi abusuhin. Sir? Depende, sir, sa taong magamit. Kasi, sir, may mga tao, sir, na abusado. Pabor kang gamiton pambulong ang marijuana? Ay, dahil pabor. Dahil lang ay baka nag-abuso. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bentedos anyos na rider gadan makalis makabanggaan ang sarong pampaserong bus sa Milaor, Camarines Sur. Vehicular accident sa lugar, nanutarang nagdakol poon Enero, ngunya na taon kung ikukumparar kan 2023. Tutukan sa report ni Chris Novello. Dead on the spot ang motorcycle rider na ini makalis maka-head-on collision ng sarong pampasaherong bus sa National Highway sa Barangay Flor de Lis, Milaor, Camarines Sur kaso bagong maagahon. Sa kusog kan impact naguyod pa ini kan pampasaherong bus na pasirin sa direksyon kang Naga City. Sa CCTV footage na ini mahihiling ang pag-agi kan bus na nakabudal sa motor. Dahil na nahiling pa ang aktwal na banggaan kan duang bihikulo alagad, mahihiling ang makusog na liwanag na resulta kan head-on collision. Istorya kan kabady kan driver kan bus, nagzizigzag asin kaskas ang padalagan kan motorsiklo na pasiring sa direksyon kan San Fernando. Medyo nagigiwang-giwang siya. Tapos yaon siya sa tao kang sa may linyam eh. Alagad nagluluwas sa pag-iimbestiga kan kapulisan na ang bus ang nakalaog sa linya kan kasabatang motorsiklo. Bali po ang bus, bali nag-overtake po siya, may pig-overtaken po siyang sarong motor. Unfortunately po, dahil niya po nailing si pag laog niya po igdi na may saro pa pong motor. So ito po ang nabangga niya. Nasa kustodiya ng unyan kan Milaor PNP ang driver kan bus na nagsayuman ng magtaong pahayag. Sa datos kan PNP, ininaan ay ka 107 vehicular accident sa Banwaan po ni Nerong ngunya na taon. Mas dakol kung ikukumpara sa 105 kaso sa parehong peryodo kan nakaaging taon. Kay Banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Theft o panahabon ang nangingenot sa mga krimen na pirming nangyayari sa Naga City basado sa datos kan Naga City Police Office. Alagad sa rupang pigbabantayan kan kapulisan ang rape cases sa syudad. Nasa 5 kaso kaini ang nairehistro ngunya na taon. Kadaklan nangyari sa mga harayong barangay kung sa inan sospek kaparyente man sana kan menor de edad na biktima. Kaya nakatutok ang information dissemination sa barangay pulong-pulong sa mga lugar kung sa inangyari ang siring na insidente. Siring man na pigpapaintindi sa mga residente kung paano asin sa insinda pwedeng maghagad nin tabang.
en kasong malaag sa siring na sitwasyon. Sa barangay Panikwason, haloy ng panahon kan may mairehistrong rape case sa saindang lugar. Pinsan man sana. Ngungon yan, nakabot ito sa sa korte. Ngunyan, may pahiling ito. Yung lang ito. So isang sa nakikita namin is yung absence ng mother. Kasi more on insist rape siya. So ibig sabihin, halimbawa, nagtatrabaho yung nanay sa malayong lugar, hindi nakakauwi. So ang naiiwan po doon yung magulang, stepfather or the father itself. So doon nangyayari po yung krimen. Dai subuot maiibitara na magkaaberya o marautan ang pirang truck kan Naga City Solid Waste Management Office na pigagamit sa pagkolekta nin basura. May kahaluyan naman kayang pigagamit ang mga ini kaya may pagkakataon na naaabala ang paghakot nin basura siring ka nangyari ka nakaaging aldaw. Day man pigahale ang posibilidad na magsubli sinda ning garbage truck sa mga pribadong sektor en kasong daikayanon kan sa indang mga ekipahe ang volume kan mga basura durante kan Peña Francia Fiesta. Mientras tanto, padagos ang pangapodan kan Naga City SWMO sa mga residente na ibitaran ang pag-apunin basura kung sa insa-insa na tayni ang nagiging rason kan pagbara kan mga kanal asin pagbaha sa pirang barangay. Dakulang bagay ngunyan sa banwaan kan Vinsons, Camarines Norte na maging resipiente kan Adopt an LGU Capacity Development Project kan sarong non-profit organization kan mga Pilipinong explorers sa bilog na Kinakban. Sa paagi kaini, mas nabibisto sa ibang parte kan Kinakban ang banwaan, asin mas dakol ang posibleng maglaog na oportunidad asin makakatabang ini sa turismo urog na sa pigtutulod na pagiging eco-heritage town kan Vinsons. Mientras tanto, sa Hiraya Manawari Park sa Tabaco City, nakatalaan mang ikonstruhir ang kaenot-enoting tourist rest area sa rehiyon. Masirbiining libreng tambayan kan mga turista na kumpleto sa mga amenities. Masirbi man ining Tourism Information Office, mantang dakula man ang maitatabang sa ekonomiya kan syudad. Ang nasambitan ng tourist rest area, parte kan Sustainable Tourism Program kan DOT na piglalaomang maging full operational sa masunod na taon. Binibigyan po natin ng kahalagahan yung preservation ng ating mga destinations and of course, binibigyan natin yung ating mga komunidad ng opportunities para naman po mag-improve yung kanilang buhay sa pamamagitan ng turismo. Sarong bird show ang pigkondusir sa kaenot-enoting pagkakataon sa syudad nin Sorsogon. Pigbida digdi ang manlain-lain na klase nin gamgam na pagsasadiri kan mag-agom na Queenie asin George Duwana. Sigun sa mag-agom, nagpuun sindang mag-atama nin sarong padis na gamgam sa saindang farm asin sa ngunyan, nagpakol na ini sa 500 na pidaso na kinababalehan kan nasa 25 species. Labi man ang kaugmahan kan publiko na makahiling nin manlain-lain na klase nin gamgam. Mientras tanto, pigsyerto man kan mag-agom na igwanin maninigong legal na dokumento asin permit sa DENR ang sa indang mga ataman. Mga for advance, kagaya ng lorry, yun yung mga fruits eating na bawal sila mag-seeds. Tapos may special diet sila na binibigay ko. Iba-ibang ibon po. Kunurs that we have pears, may matured, may young. So makakapili po kayo. Lahat po, we have DNR papers po. And may DNA po yung ibon. Pwede siyang babae or lalaki. Sarong eskwelahan sa Naga City, posible subuot na magsuspindir nin pirang face-to-face classes huli sa kawaran nin supply kan tubig. Ang paliwanag kan Metropolitan Naga Water District sa presenteng sitwasyon kan sa indang water sources. Aramon sa report ni Jessica Kalinog. Water faucet. Alagad, where's the water? Iyan man hapot kan mga estudyante para tukdo asin manhamiento kan City College of Naga. Pirang semana naman kaya na mayo ni nagbubulos na tubig sa saindang mga gripo. Apektado pati pagklase kan saindang midwifery students.
Kaya puhan nila itong mag-demo teaching baga, hand washing. Ang kaya puhan duman, ikuan yung continuous flowing ang water duman sa gripo. Di ito magigibo dahil sa pag-return demo, itong gagamiton. So, ipig-suspend muna hanggang magagibo kami ng videos. Plano naman kan opisyal na magsuspender nin face-to-face classes kan minor subjects kan nasa 400 na mga estudyante en kasong magpadagos pa ang problema sa tubig. Ang tubig na nagdadalagan sa CCN, hali sa Source 1 kan MNWD. An-anayan asin rumangrap spring sa banwaan kan Pili, nasangunyan hababaan water level. Sa Anayan Spring, nasa 48 centimeters na sanaan level. Madali nang maabot ang 42 centimeters na critical level. Ito pong sa Source 2, ang ginigibo kang pressure management, ipigda-divert sa Source 1 ang tubig. Mapano lang tong transmission line na 18 inches. Tangani pong di man mawaraan or magluya lang ani, di lang mawaraan totally itong mga area na nasa laog kang Source 1. 1/3 kan pigsusupply na tubig kan MNWD sa saindang nasasakupan. Hali sa Source 1. Kaya apektado kan hababang level kan tubig digdi an pirang barangay sa Naga City, Milaor, Gainza, asin Kamaligan. Sigun sa MNWD, ang nangyayaring ini, huli pa sa nag-aging El Nino, nangunyan pa sana na mamati ang epekto. Apwera sa tubig gikan sa uran. Plano kan MNWD na magtugdok nin dugang na pumping stations, nganing mapahingaluan man ang mga pumping station na nagbabagsak na ang capacity. Sa tabang kaini, naglalao man ang opisina na maibabalik na ang maray na supply kan tubig sa mas madaling panahon. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pigbukasan na para mahiling asin maapresyar kan publiko an man iba-ibang obra nagibo kan 12 local artists sa Bicol Region. Hulitang unya na taon, iseselebrar ang ikasanggatos na anibersaryo kan canonical coronation ni Inang Peña Francia. Nakasentro man ang exhibit sa hararong na pagtubod, pagkakabisto, kultura, tradisyon, asin heritage kan mga Bicolano. Hasta sa August 16 nakadisplay ang mga obrang ini sa Sarong Mall sa Naga City. Naglalauman ang gabos na exhibitors na nalugod sa paagikan sa indang mga ipigpintan na obra makaabot sa mga makakahiling kaini ang mensahe na mauwot nindang ipaabot. Madadalan ang episode niya ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Happy weekend mga kapuso! Ako si Kate De Lovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.